Ngayong gabi, sospek sa pagre-rape at pagpatay sa estudyante ng UP Los Baños, muntik nang kuyugin ng mga galit na kaanak. Pagpatay sa Vice President ng Polytechnic University of the Philippines, pinaniniwala ang konektado rin sa kaso ng pagpaslang sa dalawang propesor ng universidad. PAL, uunahing bigyan ng separation package sa mga sinibak na empleyadong di sumama sa protesta noong 27 ng Setyembre. Ombudsman Carpio Morales, binigyan ng 7 araw ang fact-finding team para pag-aralan kung ano ang pwedeng ikaso laban kay dating First Gentleman Mike Arroyo. Ilang bading sa Cebu, ayaw nang gumala sa gabi sa takot na mabaril. Sa Rescue 5, isang lalaking nagmaneho ng lasing na aksidente sa Katipunan sa QC, sinaklolohan. At sa showbiz, Mariel Rodriguez, araw-araw pa rin daw feeling na bagong kasal kay Robin Padilla. Magandang gabi mga kapatid. Partner, naging maaksyon ang eksena kanina nang ipresenta sa pamilya ng pinaslang na estudyante ng UP Los Baños ang dalawang suspect na sinasabing gumahasa at walang awa na pumatay sa dalaga. Kaya nga po sa sobrang galit ng mga kamag-anak, ilang miyembro ng pamilya ay naghurumentado na doon, partner. Gusto na nga nilang bugbugin ng sarili nilang kamay yung mga suspect. Ikwento mo, Michelle Mediana. Hindi napigilan ni Jerry ang kanyang galit nang makita ang dalawang sospek sa panggagahasa at pagpatay sa kanyang pamangkin na si Given Grace Sebanico. Isang alias Kim ang nagmuso sa mga sospek na sina Percival de Guzman at Lester Rivera na kusang sumuko sa mga polis sa Florida Blanca kanina. Nagpa-blatter sa doon that he knows something about the incident ng rape slaying. And at the same time, takot din siya. Nababalikan siya. Sa kulungan, walang magawa ang dalawang sospek kung di ang magsisihan. Nagawa daw nila ang krimen dahil pareho silang lango sa alak at droga. Tinuro niyo sa akin na pwede daw yun. Huwag na, may bata kang kasama, huwag na natin tuluyan yan. Ito pong kasama ko po siya sa loob. Nasa loob po siya kung nag-drive eh. Bigla pong bumaba agad siya. May dala po siyang baral, tinutukan. Sinampahan na ng kasong rape with homicide ang mga sospek sa Canlubang, Laguna. Hindi naman napigilan ng ama ni Given Grace na mapaiyak nang marinig ang sinapit ng kanyang unika iha. Hindi na namin mababago ang sitwasyon. Our daughter is dead. But the justice is ours. Sa pinakahuling datos ng National Crime Movement, pumalo na sa 4,448 ang kaso ng rape sa bansa mula noong September 2010 hanggang nitong July 2011. 2.8% ito ng kabuuang kaso ng mga crimes against persons. Kanina, nakiramay din sa pagkakapaslang kay Given Grace ang mga guro, kaklase at iba pang estudyante sa UPLB. Nangako naman ang pamunuan ng universidad na lalo pang hihigpitan ang seguridad sa lugar. Nakatakdang ilibing si Given Grace sa Santo Rosario Cemetery sa Binangonan, Rizal sa darating na Martes. Michelle Mediana, News 5. Naniniwala si Vice President Jejomar Binay na may kinalaman sa politika sa universidad ang pagpatay kay PUP Vice President Agustus Tezara. Kung bakit Joshua Lopez, ikwento mo. Suot ang itim na t-shirt, ipinagluksa ng mga profesor at estudyante ng Polytechnic University of the Philippines ang pagkamatay ng Vice President ng Universidad. Pasado alas 2 ng hapon, dumalaw sa burol ng inambush na si Atty. Agustus Cesar, si Vice President Jejomar Binay na dati ring miyembro ng faculty ng PUP. Sabi ni Binay, posibleng may koneksyon ang pagpatay kay Cesar sa nangyari ding pagpatay sa dalawang profesor ng universidad. Naniniwala si Binay na politika sa loob ng universidad ang motibo sa pamamaslang. Mabigat ang tensyon dito magmula nung mag-umpisa ng umanap ng magiging pangulo ng pamantas. Hindi naman naniniwala si PUP President Dr. Dante Guevara na politika sa loob ng PUP ang dahilan ng pagpatay. As far as I am concerned and as I know, wala namang away politikal. Ayaw naman makailam ng Malacanang sa issue ng pamamaslang sa VP ng PUP. Bahala na raw ang pulis na mag-imbestiga sa kaso. Well, it's being investigated right now. So, I think it's a police matter.
Nakataktang na rin ang labi ni Cesar sa Aklan sa Linggo para doon ilibing. Joshua Lopez, News 5. Naniniwala ang ama ng isa sa dalawang binatilyong nagbaril sa SM Pampanga na meron daw ibang taong bumaril sa mga biktima. Kung bakit niya nasabi yan, Nia Reyes, ikwento mo. Sa kumakalat na video na ito, makikitang nasa ilalim ng dugo ang katawan ni Jonathan Salvador ang umano'y karelasyong si Jake Perez nang mangyari ang pamamaril sa loob ng SM Pampanga. Sa investigasyon ng mga otoridad, si Jake ang sinasabing bumaril kay Jonathan bago ito nagbaril sa sarili. Pero sabi ng ama ni Jake na si Nelson Perez, kung ang kanyang anak ang bumaril kay Jonathan, bakit si Jake ang tila unang bumagsak at saka dumaga ng katawan ni Jonathan? Lalo tuloy na kumbinsi si Nelson na ibang tao nga ang bumaril sa dalawang biktima gaya ng sinabi sa kanya ng isang testigo. Meron pong tumawag sa amin na nakita daw po lahat ng pangyari. Meron ako nakita tumatakbong bading, sabi niya. Tumakbo daw po. Nawawala din daw ang mahigit 30,000 piso na dala ni Jake. Lalo pang sumama ang loob ni Nelson sa video dahil kitang-kita raw na nakatenga lang sa gilid ang mga pulis at hindi agad tinulungan ang mga biktima. Kung nakuha pa yung bata within 30 minutes, maaaring sabihin na natin na mabuhay siya ng mga 30 or 1 hour, at least malalaman ang tunay na pangyayari, makapagsalita siya. Sabi ng Pampanga Police, hindi dapat sisihin ng mga pulis Mexico na unang rumesponde sa insidente. Isinantabi rin nila ang anggulo na may pangatlong suspect sa krimen. Walang tumakbo, walang kwan, silang dalawa lang magkasama nung nangyari na yun. So, imposible na may ibang taong bumaril doon. Nagdadalawang isip pang magsampa ng kaso ang pamilya ni Jake laban sa SM Pampanga at sa PNP. Nakatanggap raw kasi sila ng banta sa kanilang buhay. Nakalagay sa text na marami daw masasagasaan, kaya dapat na lang silang manahimik kung ayaw nilang malagay ang kanilang buhay sa panganib. Mia Reyes, News 5. Tila umahabang kwento dyan sa shooting sa SM Pampanga. Umaangal naman ang ilang miyembro ng Third Sex sa Cebu. Ilang gabi na daw kasi silang sugatan dahil madalas silang pagdiskitahan kapag rumarampa sa daan. Lane Sino Cruz, ikwento mo. Pagsapit ng gabi, karaniwan silang naglalabasan sa kalye. Pero dito sa Barangay Labangon sa Cebu, takot na ang mga bading na gumala-gala sa magdamag. Ilang gabi na kasing binabaril ang mga beki dito. Buti na lang, kasing lambot ng mga bewang nila ang mga ginagamit sa kanila. Mga bala lang kasi ng airsoft pellets ang ginagamit at pang-asinta sa kanila. Pero mas makatipad din daw ang tama nito. Dagdag naman ni Carla, hindi niya tunay na pangalan, sunod-sunod daw ang ginagawang pag-atake sa kanila. Like Saturday, na narakrakan me, then following day, Sunday, nahitabuan na. Kunin to, Unay na lalaki ang tricycle driver na ito, pero minalas at nadamay din daw siya. Unay, gusto ko duro lagi bukton. Kunin to, sakit mga iwang mo dot ang kuhan yung bala ba? Kung nagka-jacket mo ko. Ayon sa pulisya, sakay ng iba't iba sa sakyang walang plate number ang mga suspect na nagtitrip sa mga beki dito. Kaya nininervyos ngayon ang mga bading para sa kanilang seguridad. At para ma-warningan ang mga kabaro, inanunsyo nila sa Facebook ang mga masakit nilang karanasan. Nabalaka dyan may pag-ayo mo na amo dyan din gipangusgan na makuha na ng problema ha kanilang ilang itripping nga o. Wala naman daw ideya sina Carla at Lemon kung ano ang nagawa nila para pagbiskitahan sila gabi-gabi sa kalsada. Lane Sino Cruz, News 5 Cebu. Matapos malasin kahapon, balik operasyon na po ang Maswerte Bank sa Cavite. Pero hindi lang mga bank teller ang bumalik sa trabaho, pati ang kanilang mga parokyano. Marlene Alcaide, ikwento mo. Maagang nagbukas ang Maswerte Rural Bank sa Bacoor, Cavite. Ang mga empleyadong na hostage kahapon, balik trabaho sa kanilang pwesto. Unti-unti nagsidatingan na rin ang mga depositor. At matapos nga ang hostage drama kahapon, balik na ang bangko sa normal na operasyon. Pero maya-maya pa, nagsidatingan ang mga pulis na kumuha ng karagdagang statement mula sa mga hinostage na empleyado. Nagpasya na lang tuloy ang bangko na ipagpaliban muna ang operasyon ng kanilang bayad center para hindi masyadong dumami ang tao.
nakapag-audit na ang bangko. Wala raw na walang pera sa kanilang vault. Wala pong dahilan para mabahala ang aming mga tagapagtangkilik sa kabila ng insidente kahapon. Samantala, nahimasmasan na ang mga sospek na sina Lebron Lim, Renato Rosario, Edwin Francisco at Johnny Lipata sa ginawa nilang panloloob at pang-hostage sa bangko. Sabay sa paghingi ng tawad, umaasa silang bibigyan sila ng kaunting konsiderasyon dahil sumuko naman daw sila ng maayos. Humingi kami ng pasensya. Nagsisisi po kami sa nangyari at nagpadalos-dalos kami sa mga ganun bagay. Ngayon lang po kami gumawa niyan, palpak pa. Yung nangyari kahapon. Pero kahit anong pakiusap, itinuloy ang pagsasampa ng kasong robbery in band at serious illegal detention laban sa 4 na kawatan. Marlene Alcaide, News 5. Sa ating pong journalismo question ngayong araw na ito, tinanong natin ng mga citizen journalists kung nagkukulang ba sa aksyon ang ating mga pulis dahil sa sunod-sunod na insidente ng pagpatay. 69% po sa mga ating kapatid na sumasang-ayon dito. Sabi pa ni 2.5, kadalasan pa nga sila mismo ang mga utak ng krimen. Sabi naman ni Robert Dave Alonso, nagkataon nagkakasunod-sunod lang talaga. Pero dapat hindi hayaan ng ating kapulisan ang mga ganitong pangyayari. Kailangan rumonda 24/7. Habang 31% naman po ang hindi sumang-ayon tulad ni Randy Segubiense. May mga bagay lang talagang hindi mapipigilan kahit gaano tayo kahanda. Ito naman po ang naging hirit ni Jesmo Nana Diego. Hindi naman daw natin masisisi ang mga pulis kasi tao rin daw ang nagsisimula ng mga pagpatay na yan. Susunod! PAL! Pinumpisa ng bayaran ang mga sinibak na empleyado. Pero mga sumama sa protesta noong Setyembre, hindi muna isinama. Driver ng kotseng sinalpok ng truck sa Quezon City, tinaklolohan ng Rescue 5. Abangan sa pagbabalik ng aksyon, journalismo.